Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, and I just want to share my joy to each and every one of you dahil nalalapit na po ang aming 8th Provincial Assembly kung saan makakasama ko po ang iba't ibang klase ng doktor, psychologist, PhD, mental health professional, at the same time yung mga kagaya ko po na psychological first aid provider. So, kung pwede lang pong hilahin ko na talaga yung araw para dun sa date ng aming assembly dahil alam ko marami na naman po kaming pag-sharean, marami kaming matututuhan, kung saan pwede din po naming maitulong sa inyo at the same time po, lalong-lalo na sa aming mga pasyente dahil ang advocacy po namin is mapanatili ang kalusugan ng ating mga kaibigan, ng ating kapwa at ng ating mga pasyente physically and mentally. Lagi po nating tatandaan na hindi lang po yung physical aspect natin yung kailangan nating mapanatili na malusog, kundi yung spiritual, yung emotional, yung psychological, or yung mental po na kalusugan natin, kailangan po na mapanatili rin po natin na malusog at malakas. Kailangan po natin maging matibay at higit sa lahat, kailangan po natin maging resilient sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na po sa mga katulad ko na magulang na. So, speaking of magulang, ang isi-share ko po sa inyo ngayon is kung paano po natin matutulungan at matuturuan kung paano maging respectful ang ating mga anak. So again, ang pagiging magulang po is walang boundary. Hindi po pinipili dito kung bata pa ba yung anak mo, teenager or adult. Ang pagiging marespeto o respectful po is napakahalagang pundasyon para sa pamumuhay ng maayos at makabuluhan dito po sa ating lipunan. Dahil kung wala po tayong respeto sa ating mga sarili, hindi po yun magre-reflect para magkaroon tayo ng respeto sa ating kapwa. Again po, ang pagiging respectful po ay nagsisimula sa bawat tao. Again po, para madaling matutuhan ng isang bata kung paano ang maging respectful, kailangan po nakikita po niya yan sa ating mga magulang at nagsisimula po yan sa loob ng ating tahanan. Hindi po natin yan pwedeng iasa sa kanilang mga teacher at lalong-lalo na po na hindi natin pwedeng iasa kahit kaninong tao. Dahil po ang ating mga anak, ang ating mga kabataan ay pananagutan natin bilang magulang. So number 1 po na isi-share ko sa inyo para unti-unti natin sa kanilang maipauna kung ano at kung paano magiging respectful. Wag po nating sasabihin sa kanila na, oy, respeto mo yung matatanda. O, alam ko po maraming nagre-react. Pero ganito po kasi ang dapat nating sabihin. Matanda, kaedad mo o bata, irespeto mo lahat ng taong nasa paligid mo. Bakit? Kagaya po ng sabi ko kanina, wala po sa estado para magbigay tayo ng respeto sa ibang tao. Ibig sabihin, pag matanda lang yung sinabi natin sa kanya, ay, matanda lang ang irerespeto ko, pwede kong bulihin yung ka-level ko, pwede kong bulihin lalo yung mas mababa sa akin. Kailangan po pantay-pantay. Kapag po kasi natutuhan ng ating kabataan or ng ating anak yung equality, support po kasi equality sa pagiging respectful. Minsan po kasi may mga tao na hindi naman talaga sila karespe-respeto. Alam naman po natin yan. Dahil nga, depende siguro kung paano sila lumaki or sometimes talagang ugali nila yun. Lagi po natin tatandaan, may mga taong makasarili, may mga taong manipulator, at meron din po mga narcissistic personality disorder yung kanilang kalagayan. So, talaga pong minsan hindi mo sila, kahit gusto mo silang irespeto, hindi mo talaga magagawa. Pero syempre, kailangan nga po ang respeto nang gagaling sa ating sarili. So, for equality at self-respect, andun po yung part na mapoprotektahan din po ng kabataan natin or ng ating mga anak yung kanilang mga sarili. Kasi hindi sila basta-basta makikipag-away, hindi sila basta-basta makikipag-argument. Sa ganung pamamaraan po, matututuhan po ng ating anak yung equality. Pagiging pantay-pantay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So, magkakaroon po siya ng balance. Ibig sabihin po, kaysa sabihin po natin sa kanya na igalang mo yung mga matatanda, sabihin po natin sa ating mga anak na, anak, mayaman, mahirap, pulube, or hindi, o kung ano man yung estado ng isang tao sa
sa buhay, kaedad mo, mas matanda sa'yo, mas bata sa'yo, irespeto mo. Kasi yung pagrespeto mo sa kapwa mo is reflection ng respeto mo sa sarili mo. At the same time, anak, yung pagiging respectful mo, magre-reflect din sa aming mga magulang. So, lahat tayo masaya, lahat tayo payapa. Kasi napakahalagang pundasyon po talaga ang respect doon po sa pagiging mapayapa ng pamumuhay ng isang tao. Number 2, huwag po nating pwersahin yung ating mga anak na mag-say ng sorry, thank you, and please sa ibang tao. Kasi first of all, dapat po natural yan sa isang tao. Dapat naririnig nila yan sa loob ng ating tahanan. Ngayon, hindi nila yan marireplicate sa labas or sa kapag may bisita, kapag nasa school sila, kung hindi nga po nila naririnig doon sa bahay. Ngayon ho, halimbawa, talagang hindi kayo nagsasabi ng sorry, thank you, and please, kung depende sa sitwasyon na nangyayari sa loob ng bahay. Kahit sana, bago man lang pumasok yung ating mga anak, for the sake of ethics, ituro po natin. Pero dapat po kasi, yaan ay natural sa atin, naririnig, nararamdaman, nakikita po. So, dapat yung tatlong salita na yun, kung meron tayong nagawang masama sa ating anak, napalo natin dahil siguro sa sobrang dami ng problema ng isang magulang, napalo, nasigawan, medyo napahiya, hindi naman kabawasan sa pagiging magulang natin na mag-sorry tayo. Kung yung bata is nakikita nyo na nagkakaroon na ng initiative, naghugas ng plato, pinatay yung tubig, just say thank you anak, kasi nakalimutan ko yan, di nakatipid tayo. Kung hindi mo pinatay yung tubig sa banyo, lalaki yung bill ng ating tubig. Yung say ng thank you, i-appreciate mo yung ginawa ng anak mo. Hindi yun kabawasan sa pagkatao mo, hindi yun kabawasan sa pagiging magulang mo. Bagkos, mararamdaman ng anak mo na, uy, na very good ako, na good job ako, sa susunod gagawin ko ulit yun. Meron naman po mga bata na talagang kasi nga gusto nila napupuri sila. Lagi talaga nilang ginagawa, hayaan po ninyo sila as long as calculated yung risk na hindi nila ikakapahamak. Kasi po, yung simpleng paghuhugas ng plato, lifetime po na talagang pakikinabangan nila yan. Kasi hindi naman po lahat tumatandang mahinang-mahina, di ba? So, halimbawa, nag-college na sila. Mahilig silang, alam nila yung kahalagahan ng malinis na plato, naaano na nila yon. Kumbaga, sistema na ng katawan nila yon na mapapakinabangan nila pagdating ng panahon. At meron po akong nakikita na yung iba, ikis mo siya, ihag mo siya. Huwag po ninyong pilitin yung mga anak ninyo kasi lagi nyong tatandaan. Yung mga bata na ayaw ng kiss and hug galing sa ibang tao or merong specific na tao na ayaw nilang lalapitan sila, hahawakan sila, even yung hair nila, tandaan nyo lang po, hindi, yung pakiramdam ng mga bata na yun, hindi sila safe sa tao na yun. Kaya wag nyo pong ipipilit kahit nakamag-anak nyo pa yan. Kasi yun yung way of communication ng bata na magtataka yung magulang, parang ang bastos mo naman, sabi ko sa'yo, i-hug mo yun, i-kiss mo yun. No. Lalo pag babae po. Kahit babae, kahit lalaki actually. Pag ayaw ng bata, boundaries niya yun, irespeto niya yun. Number 3, the last one is, wag po nating i-mute yung mga bata or wag natin i-ignore yung kanilang mga opinion. So, sabi ko nga po, ang opinion ng isang tao ay hindi natin kontrolado kasi yun yung perspective niya sa buhay. Bagkus po, turuan natin silang i-express yung mga sarili nila in a nice and good and healthy way. So, halimbawa po may nag-uusap. Sabi ko dun sa number 2, dapat merong mga wordings na natural na sa isang tao, natural na sa isang bata na i-express nyo yun at gagawin niya yun. Lalo po, dapat nakikita na yun sa loob ng isang pamilya. Pero may mga pagkakataon po na may mga batang hindi nila kayang magsabi ng excuse me po, or yung mayroon silang kung paano nila i-communicate. Pero, bibigyan ko po kayo ng example. May mga bata na bigla na lang sasabat. Alam naman po natin yan. So, yung iba, di ba, mainit yung ulo pag ganun kasi ang dating bastos. Kasi mas iniisip nila yung iisipin ng ibang tao kaysa doon sa part na gustong makipag-communicate sa kanila ng kanilang mga anak. So, dapat meron tayong self-regulation doon sa emotion natin. So, may mga bata po talaga na ganun. Kasi nga, hindi naman nila naririnig na natural ng mag-i-excuse doon sa loob ng pamamahay nila or doon sa loob ng bahay nila, di ba, sa family nila. Meron naman yung iba, excuse me po, nagsisay talaga sila ng excuse me. So,
kung immediate or kailangan na i-address kagad yung pangangailangan ng bata or yung opinion niya, i-address natin kasi tayong matatanda, kaya naman natin mag-adjust. Pero kung yung sinasabi niya is just to get your attention, kasi nga, tayo minsan kapag yung ating mga best friend is minsan lang natin makasama, hindi na natin nakikita yung oras, di ba? Baka naman nauuhaw na yung anak mo, baka naman naiihi na, or baka naman nagugutom na. So, we have to still prioritize yung mga basic need ng ating mga bata. So, wag natin silang basta-basta pagagalitan. Kahit po yung bigla silang umentra dun sa usapan. Kasi nga, may mga ganong bata. Dahil nga, hindi nila natural na naririnig sa loob ng bahay nila. At meron naman pong ganito, dapat marunong din tayong tumingin ng mga gesture, kung paano nakikipag-communicate yung bata sa pamamagitan ng mga gesture niya or body language. Meron mga bata na, kagaya po si Ellie, sample yan. Kapag nagbablog ako, mag-ano yan yung tipong, to get my attention, iikot-ikot yan. Tapos minsan ganun pa yan. So, nandyan ako, nakaharap ako sa video, tapos siya nandyan, tapos kakaway-kaway pa siya. And then, minsan naman, hindi na siya kumakaway. Kasi alam niya nga, hindi ko naman siya pagagalitan. Pupunta na yan dito. So, ako na yung nag-a-adjust para sa kanya. So, nakikita nyo naman siguro dun sa ibang video ko. So, kung meron siyang sasabihin, kung immediate yung kailangan, nyari na napupops, so, sige, excuse muna, friend. Ayusin ko muna tong anak ko. Kasi doon sa part na yon, nakikita ng bata na nire-respeto natin sila dahil pinaprioritize natin sila. At bukod po doon, dapat maturo natin sa ating mga anak na bukod sa pagiging respectful sa ibang tao, mas kailangan unahin nila yung self-respect nila. At kasama sa self-respect po nila, yung personal boundaries nila. So, kailangan makapag-build sila ng strong, healthy, and safe na boundaries. Meron pong ibang mga magulang, kagaya po nung sabi ko sa number 2, wag natin silang piliting gawin yung mga bagay na hindi naman dapat na gawin nila. Kung halimbawa man na minsan may mga magulang ako nakikita, ihug mo siya, i-kiss mo siya. Tapos yung bata, nakikita na yung anak niya ayaw, tapos talagang sumisiksik doon sa kanya, tumatago pa sa likod. Wag natin pilitin kasi boundaries po ng mga bata yon. So, ibig sabihin, hindi niya nararamdaman na safe siya dun sa tao na yon, or talagang ayaw niya lang yung, hindi lang talaga siya, hindi niya love language yung hug and kiss, or kung ano man yung pinipilit mong ipagawa sa kanya. So, si Ellie, pag inutusan ko siya at ayaw niyang sumunod dahil may mga pagkakataon talaga ganyan yung mga bata. Hindi sa ayaw nilang sumunod ayaw lang talaga nila na gawin yung isang bagay dahil meron silang reason. So, wag po natin silang pilitin. Yun lang po ang aking mai-share for today. And for the recap po, wag po nating sabihin na igalang mo ang matatanda. Ang sabihin po talaga natin is igalang natin ang lahat ng tao sa paligid natin regardless kung ano yung kanyang estado sa buhay at kung ano yung kanyang gender. Dapat po merong equality. Number 2, wag po nating i-force yung bata na gawin kung ano yung mga bagay na ayaw niyang gawin. At the same time po, kung yung pinagagawa natin is dapat natural na lumalabas na sa kanya, sa kanyang kilos at sa kanyang pananalita. At number 3, wag po nating i-mute ang mga bata at wag natin i-ignore yung kanilang mga opinion. Dahil sa pamamagitan po ng mga bagay na ito, matuturo po natin sa ating mga anak kung paano po ang maging respectful sa kanilang mga sarili at sa kanilang kapwa. Dahil dito pa lang po makikita na nila na, ay, nire-respeto ako. Kaya kailangan ko rin matutong rumispeto. Napakahalagang bagay po na ipinapakita natin at pinararamdam natin sa ating mga kabataan na sila ay mahalaga at ang kanilang mga boundaries ay dapat po nating irespeto. Yun lamang po. God bless everyone!